Welcome sa Jinchi Podcast. Base sa title na to, naniniwala ka ba na 80-80? Sabihin natin 80-80. Ay, wag na nating sugarcoat. Naniniwala ka bang bobo ang mga Duterte supporter? Ako, oo. Hindi mo sila makakausap na matino. Pag kahit bigyan mo ng facts, fake news. Tapos pag nakita sila ng fake news na positibo sa mga Duterte, paniniwalaan agad nila. Diyos ko pa. Ito mga hindi lang critical thinking yung kulang. Wala talagang common sense itong mga supporter ni Duterte. Ako wala akong pinapanigan na politika. Matagal na akong wala sa Pinas. Halos 2 dekada na akong nakatira abroad. So, pero lagi pa rin akong nanonood ng mga balita, nagbabasa ng mga article. Hindi katulad yung mga Duterte supporter na sa Pinas na hindi pa nanonood ng balita or hindi lang talaga pumapasok sa utak nila. Hindi nila napaprocess yung mga facts. Yung si Duterte, dapat yan, hindi na binibigyan ng due process. Pinagkait niya yun sa mga biktima ng war on drugs. Dapat nga si Duterte, death penalty. Dami nang namatay nung time niya. Dapat death penalty si Duterte. Nung nakaupo pa si Duterte, talagang tuwing may nangyayaring hindi maganda sa mga may hirap na sinasabi na addict agad, tinaniman ng drugs, ng ebidensya, sinalvage. Tuwing may nangyayaring ganyan noon, talagang binubulong ko sa hangin, pinagdadasal ko. Sinasabi ko, ICC will have you someday. And here we are. Nasa ICC nga siya. Hindi ko masabi, hindi ko ma-express yung sobrang tuwa ko nung nakuha na siya ng ICC talagang. Tuwa ako, pumapalakpak mga tenga ko nung nakuha na siya. Hindi ako makapaniwala na talagang nangyari yung hinihiling ko. Pero hindi pa rin ako kontento kasi buhay pa rin yung matanda. So dapat managot siya. Kulang pa nga yung buhay niya. Palit na mga namatay noon. Ang daming batang nadamay. Ang daming mga tinaniman. Walang due process, pinasok bahay, pinatay. Dapat kay Duterte, ganun na yung ginawa. Walang karapatang mabigyan ng due process, yung mass murder, genocide. Grabe yung genocide na ginawa niya, puro mahihirap lang yung tinarget. Tapos yung may nakulong ba, bigating drug lord? Wala naman, meron ba? O kung meron man, baka against sa kanya. Kasi may mga tropang drug lord na si Duterte, katulad nila ni Peter Lim. Daming ebidensya, may mga picture. Tapos kahit yung isang kaibigan ni Duterte, criminal din. Child sex trafficker, si Kibuloy. Tapos hindi ko maintindihan kung anong nakikita nila kay Duterte. Talagang iba na yung iba na yung pag-iisip ng mga Duterte supporter. Parang Diyos na tingin nila kay Duterte. Hindi na normal. Hindi na marireason. Kahit pang sabihin mo, matinong argumento, pakitaan mo ng facts. Wala talaga eh. Parang brainwash. Tapos ito namang gusto naman nila, si Sara Duterte manalo tayo. Seryoso ba kayo? Anong ginagawa ni Sara Duterte ngayon? Pabalik-balik sa Hague para bisitahin yung mamatay taong ng tatay. Diyos ko pa. Wawaldas na pera, confidential funds, pa. Tapos yung ang dami yung mga Duterte damay sa flood control mali, tinan mo lahat ng magkano na inabot ng 1 trillion ba? O halos 1 trillion yung mula nung nakaupo si Duterte. Grabe yung nakuha ng mga diskaya tsaka ng ibang contractor. Asa Duterte pa rin, yung mga bobong DTS, sinasabi nila, mag-resign daw si Bongbong. Ba't magre-resign si Bongbong? Ang pinakamalaking anomaly nangyari nung time ni Duterte, ba't si Bongbong ang magre-resign? Tanga-tanga pala kayo.
Tangina yan. Itong DDS na to, ilang utak eh. Pwede ba itapon lang natin lahat ng DDS sa Mindanao? Doon na kayo. Sa Davao na lang kayo. Since tingin nyo naman doon parang paraiso. Doon na kayo. Tsaka lalo yung mga DDS sa abroad. Puro kayo ganyan-ganyan. Di nga naman kayo umuwi ng Pinas. Nung nakaupo si Duterte, papakasasa kayo sa buhay niyo abroad. Ginhawa kayo, naikinabang kayo sa abroad. Tapos sabi niyo, umunlad ba Pinas, nakaupo si Duterte, hindi naman. Pinalobo niya pa ngayon yung utang ng Pilipinas, lalong lumaki, times 10 halos. Yung iniwan ni Noynoy na utang ng Pinas, pinalaki ni Duterte, times 10. 11 trillion? Wala naman siya, nagawang talagang naka-benefit yung Pinas. Talagang pinagtripan lang yung mga hirap, pinatay yung mga walang laban. Hindi kasi, alam ang problema sa war on drugs kasi, hindi siya, hindi effective yun sa bansang katulad ng Pilipinas dahil kahit nasabihin mo na maganda yung intention ng war on drugs, corrupt yung mga pulis eh. Buti ba kung yung mga pulis sa Pinas katulad ng mga pulis sa Japan, matitino? Hindi naman. Ang lalo na hindi ko alam kung confirm yun na sinasabi nila na binibigyan ng reward yung mga pulis na nakakapatay ng drug addict Pag nagbigay ka ng ganong incentive sa mga sa mga corrupt na pulis, gagawa sila ng paraan para lang makuha yung incentive kahit hindi totoong addict yung mapatay nila, papalabas nila addict, tataniman ng ebidensya, magpa-fabricate na story. Napakadali eh. Bibigay ka ng incentive sa sa pulis ng ganun. Hindi ko lang alam kung totoo pero matagal din nag-circulate yung rumor na yun, pero hindi na ako magtataka kung totoo nga na ganun. Kaya ang daming nadamay, mga inosente, mga bata, katulad niya ni Kian De Los Santos, 12 years old, inutusan lang ng nanay bumili sa labas, tapos hindi na nakauwi kasi sinalvage ng mga polis. Tapos pinalabas na adik ata. Inang yan. Yan yung war on drugs nyo. Proud na proud yung mga nabawasan daw yung mga yung mga drug addict at drug pusher. Hindi na po. Kasi akala nyo lang nabawasan. Walang nabawasan. Sila nagpaikot ng droga eh. Tingnan mo, kahit anak ni Duterte connected sa nagkaroon ng issue na may connection sa drug trafficking sa Davao. Hindi na ako magtataka kung totoo yan. Pero tingin ko totoo yan. Sila pa. Tropa ni Duterte drug lord eh. Pag theory ko talaga to na merong sindikato yun sa likod ng mga Duterte family. Imposibleng wala. Yang war on drugs lang, palabas lang yan. Puro mahihirap lang tinarget. Puro mahihirap lang pinatay. Ginawa nila yan sa mahihirap kasi alam nilang wala silang laban, wala silang pera, hindi nila kaya magdemanda. Siyempre, kung magdedemanda man yung mga pamilya ng biktima, parang ilalagay din nila yung buhay nila sa peligro. So, karamihan ng mga pamilya ng mga biktima, nanahimik na lang. Yung iba, nagkaroon na lang ng boses nung ngayon nangyari na. Nung nakakulong na si Duterte sa ICC. Pero dapat talaga hindi na makauwi si Duterte. Dapat doon na yan mabulok. Doon na siya mamatay sa ICC. Ayun ako. Masama naman pakinggan. Pero minsan pinagdadasal ko na sana atakihin na siya sa puso doon kaya ma-stroke. Hindi na siya deserving makalaya. Pero tingin ko, wala naman niya sa sarili niya kung ano yung ginawa niya. Diba? Halos tinan mo, kung sino-sino lang yung talagang gusto makauwi si Rodrigo Duterte, yung pamilya niya lang, tsaka mga followers. Pero, from Duterte himself, parang hindi naman siya as in, decidido makalabas o makauwi. Ayun ang pagkakaintindi ko. Pero diyan ka na lang. Magbulok ka na dyan. Alam mo naman yung mga ginawa mo eh. Tapos palabasin mo para sa mamaya. Hindi. Binawasan mo yung mamayan.
Yung mga dapat pinaprotektahan mo, wala yung pa tayo mong pinatay. Ilan yun? 30,000 mahigit. Ilan yung mga bata niya? Alam ko, don't quote me on this, pero alam ko nasa 5,000 yung bata. Hindi naman siguro. Masyado madami. Pero alam ko madami. Ang ano lang niyan kasi, nung time ni Duterte, kaya akala niya nabawasan yung drugs. Hindi naman nila inaano yan. Kaya pala sa balita. Nada-drown out yung mga ibang balita. Dahil ang lumalabas lang sa balita nun, yung mga natutokhang, yung mga ibang krimen, nasa sapawan na, puro na ng tokhang. Puro na lang addict daw, napatay kahit walang ebidensya. May ebidensya, di mo alam kung totoo. Wala akong hindi ako pwedeng pagkatiwala yung war on drugs niya sa Pilipinas. Di naman malinis mga pulis niyan. Baka yung mga na-confiscate nilang droga, sila din nagpaikot. Di ba? Tsaka ewan ko, kayo mga DDS, mga dutae, tangina nyo, mag-isip kayo. Tignan nyo nga, kung gusto nyong tumakbo si Sara, Pangulo, next sa susunod na election. Diyos ko, anong gusto niyo mangyari sa Pinas pag si Sara nakaupo? Tignan nyo ako, anong ginagawa ni Sara ngayon? Anong ginagawa ni Sara ngayon? May ginagawa mo siya? Puro lustay ng pera ng bayan. Travel here, travel there. Mag-isip nga kayo, hindi yung boboto nyo, porque Duterte, tayo ng bobobo niya. Alam mo, kahit sino, mas okay pa Wag lang Duterte. Mas okay pa nga siguro maging Pangulo si Pacquiao Sa totoo lang Mas may magagawa pa siguro matino si Pacquiao. At least si Pacquiao, alam mong di kurakot dahil may pera na siya dahil sa karir niya. Marami siyang natulungan sa Gensan. Mga tao dun, sa community dun. May napatunayan na to si Pacquiao. Ang problema lang kay Pacquiao kasi, yung credentials. Wala siyang yung educational background para masabi na talagang legitimate siyang talk. Pero sa tingin ko kung compared lang kay Sara, Diyos ko po, mas matino pa si Pacquiao. Ano ba? Tsaka itong mga bobong Duterte supporter. Yung naalala ko yung anak ni Kim Atienza. Kawawa yung yung anak ni Kim Atienza na binuli ng mga DDS. Talagang nung nalaman ko yun, lalong tumindi yung galit ko sa mga Duterte supporter at marami pang natuwa. Isipin mo yun maraming natuwa dahil nagpamatay yung anak ni Kim Atienza. Tangina niya. Ano ba yun? Tama ba yun dahil meron siyang opinion against sa inyo? Tama ba na matuwa ka na ganun yung nangyari sa tao? Hindi makatao yun pero hindi na magtataka sinasamba nyo nga mass murderer So, kung hindi na nakapagtataka na ganyan na ugali nyo. Paano nyo masasabi na sa tama kayo kung ganyan kayo hindi kayo makatao? Wala kayong pagpapahalaga sa buhay ng ibang tao. Sa kapwa nyo, porque ibang paniniwalaan sa tingin nyo dapat mamatay. Alam, dapat mamatay si Duterte. Dapat mamatay siya nun. Araw-araw, pinagdadasal ko sana atakin na lang siya doon sa hig. Hindi na siya makabalik. Bring him home. Ulul. Bring him home. Bring him home yung na lang, abo na lang nasa maliit na na base. Bring his ashes home. Hayop. Yung bring him home. Ang puta. Nga kayo magpatawa. Gusto ko makabalik siya dapat it's either
nasa ano na, abo na, o kaya nasa ano na, nasa kabaong na, yun, dun lang ako papayag na bring him home pag ganyan na siya. Hindi na siya deserving na ano, huminga ng hangin ng pinasayop siya. Traidor, binenta, pinasa China. Ang daming ano ang daming ginawa ni Duterte ng kapalpakan eh. Ano isipin mo, traidor sa bansa oh. Yan, kaya ganyan na yung nangyari sa sa West Philippines eh. Ang China na naghari doon dahil kay Duterte, pinabayaan niya, jet ski. Jet ski holiday ni Duterte, hayop yan. Ay, hindi ko alam eh. Alam mo, sa totoo lang, kahit na nagalit ako sa mga Duterte supporter, gusto ko silang tulungan magising. Alam mo, yung itong kaming mga against sa Duterte, ang gusto, pare-parehas naman tayo ng gusto para sa Pilipinas. Gusto natin umunlad ng Pilipinas. Gusto natin, ang para sa ikabubuti ng mga Pilipino. Pero mali yung sinasamba niyo yung kahit na mali yung ginagawa. Ayaw niyo tanggapin na mali kayo. Hindi ko alam pero marami na rin pero nakakatawa lang na marami na rin natauhan na Duterte supporter. Ngayon, hindi katulad nung tayo ni Duterte, yung mga comment section, lahat halos bubong DDS ngayon, nabawasan na, lalo dumami na Hindi ko alam kung dumami lang yung matapang mag-speak out o marami din nagising na DDS. Pero may mga kilala ako na na mga friend ko mismo na dating DDS, tapos biglang bumaliktad nung nangyari na nung nakita nila yung nangyayari sa war on drugs, nakita nila yung injustice. Pero sana marami pa magising. Hindi yung samba lang kayo ng samba sa Duterte na yun, hayop na yun, animal na yun. Kulang pa impyerno para parusa niya kay Duterte. Dapat buong pamilya nila sa impyerno dumiretso. Lamunin sila ng lupa. Tsaka itong mga Duterte supporter na to, sila rin ata yung nagsisigaw na BBM resign. Alam mo, bad trip din ako anti-BBM din ako Against talaga ako niya kahit nung tumatakbo pa siya, tangin ng BBM yan, yung pamilya niya, magnanakaw din Pero, alam mo, ayoko kahit na ayoko kay BBM, ayoko siyang mag-step down kasi si Sara papalit po hindi na mabuti ng nakaupo pa dyan si BBM. Tsaka, ba't gusto niyo mag-resign si BBM, yung iba, pinipin down yung yung flood control anomaly kay BBM. Ang problema, yung mga diskaya, nag-operate at nagnakaw nung time ni Duterte. Bakit nyo ipipin yun kay BBM? Si Duterte ang presidente nun. Hindi nabantayan niya mga kontraktor. Kapag nakaw sila, Diyos ko, lahat yung maman. Daming kotse ng mga diskaya. Ilan yung 40 plus? Luxury cars. Diyos ko po. Kayo rin may kasalanan yan. Mga DDS binoto niyo. Binoto si Duterte. Binigyan sila ng maraming proyekto. Build. Inang build my ass. Nasaan yung build. Ngayon, nagsasuffer kayo ngayon. Ngayon, grabe yung mga nasalanta, mga nasira na mga bagyo, tapos ngayon may paparating pang bagyo. Okay lang ba kayo yan? Nakikita yung nangyari sa sa Cebu. Yan. Indirectly, kayo may kasalanan yan, mga DDS Boto kayo ng kapatangan Duterte pa more. Yan, kung DDS ka, tapos biktima ka ng kalamidad, isipin mo, kasalanan mo din yan. Wala anong nagawa ni Duterte. Wala. Flood control, zero.
Tinan mo gano'ng katindi yung ano, yung baha sa Cebu. Aabot na sa bubong. Dami pang namatay. Ano yung 100 plus ata confirmed deaths. Lahat ng yan, indirectly, kasalanan yung mga Duterte supporter. May dugo yung mga kamay nyo. Yan, panoorin nyo yung mangyari, lumubog ang Pilipinas dahil sa pagpili nyo. Tapos gusto nyo pa, Sara Duterte, Pangulo. Ng ina nyo. Tumalo na lang kayo sa bangin. Ayop yan. Dito lang siguro. Marami pa akong gustong sabihin pero masyado mahaba ito. Basta pakyo kayo mga DDS. Bobo nyo. Gamitin nyo utak nyo.